Dahil tumabingi ang palasyo ay nanganganib na mahulog ang lahat ng Big Mom Pirates. Si Sanji ay dala ang kanyang captain habang hinahanap din si Riju. Ngunit si Big Mom ay tuluyang nahulog mula sa napakataas na lugar. Nagtakbuhan ng mga tao upang hindi sila madamay ngunit masyadong malaki ang gumuguhong palasyo. Nahulog si Gillette kaya iniligtas ni Katakuri. Si Morgan ay patuloy pa rin ang pagkuha ng litrato nang maisip na hindi pala siya nakakalipad. Si Stossy ay nakakagamit ng hockey kaya nakakatalon sa ere. Nahanap ni Sanji sila Caesar. Saka dumating sila Riju at Ichiji para protektahan sila sa mga nahuhulog na mga bato. Nang malaman na ligtas sila Sanji ay nagpasya na silang tumakas. Tumawag si Ichiji para sabihing tagumpay na ang misyon nila. Kaya dinala na nila Yonji at Niji ang kanilang ama para tumakas. Samantala si Strusen ay hinihiwa ang malaking bahagi ng palasyo para iligtas ang mamamayan. Ang mga tao naman sa ibaba ay nawalan na ng pag-asa. Ngunit dahil sa kakayahan ni Strusen ay nagawa niyang isang napakalambot na cake ang nahuhulog na palasyo. Si Zeus naman ay tagumpay na nailigtas ang amo niyang si Linlin. Ang mga tao sa ibaba ay hindi nasasaktan sa mga nahuhulog na cake na ginawa ni Strusen. Pagdating sa ibaba ay naalala ni Big Mom ang wedding cake kaya nagalit ito. Nagtatanong ang mga tao kay Montjor kung anong nangyari sa kasalan. Ngunit hindi sila nito pinansin, sa halip ay inutos sa mga kawal na habulin ang mga salarin. Lumabas na sila sa katawan ni Bedge at nagpasalamat sa mafia boss. Naiinis si Caesar dahil siya daw ang nagligtas sa kanila. Pero inalipusta pa siya ni Nami dahil sa ginawa nitong experiment sa mga bata. Dahil tagumpay ang misyon ay ibinigay na ni Bedge ang puso nito kaya maiyak-iyak siya nang mabawi ito. Ngunit nakita ni Vito na nakaligtas ang lahat ng Big Mom Pirates. Pero ayos lang daw sabi ni Bedge dahil gumuho naman ang palasyo nila. Nag-transform na si Bedge upang mabilis na makatakas dahil siguradong tutugisin sila. Sila Katakuri naman ay naghahanda na sa pagtugis sa kanila gamit ang mga kawal nito. Inis na inis si Big Mom dahil naglaho ang pinakahihintay niyang napakasarap na wedding cake kaya nababaliw na naman ito. Patuloy na naman na magwawala si Linlin dahil hinahanap ang wedding cake. Tumatakbo si Opera ngunit sinisi pa siya ni Smoothie dahil pinatakas nito ang Straw Hat. Dahil dito ay sinubukan niyang pigilan ng mabangis na Emperor. Samantala sa Germa Kingdom ay dumating na rin ang hukbo ni Big Mom upang wasakin ang kanilang kaharian. Sila Brook at Chopper ay kukunin daw ang submarine. Sila Luffy naman ay magsisimula ng magtungo sa Sunny. Samantala si Caesar ay hindi nila pinapansin. Nagtataka ang Big Mom Pirates kung saan nanggaling ang malakas na pagsabog na puminsala sa palasyo. Ibinalita din ni Watori na nakita niya ang Sun Pirates sa dalampasigan. Sinabi ni Peckhams na tumakas na din daw ang lahat ng mga ito. Dito palang nalaman ni Peckhams mula sa mga kasama na tumiwalag na si Jinbei sa kanila. Si Katakuri naman ay balak gamitin ang kapangyarihan ni Broly upang mabilis na mapatay si Luffy bago pa daw ito maging banta sa hinaharap. Nakarating sa kanila si Smoothie at ibinalitang inaatake na naman ng sakit si Big Mom. Pinagsisira ng Emperor ang mga bahay hanggat hindi siya nabibigyan ng masarap na wedding cake. Nagpatuloy ito sa pagwasak sa sariling nasasakupan. Saka inihagis pa nito si Opera patungo kay Montjor ngunit nakailag ito. Patuloy na hinahabol ng Emperor ang mga tao. Samantala sila Luffy ay nagmamadali na rin na makabalik sa kanilang barko. Hinahanap ni Smoothie si Strusen upang gumawa ng wedding cake na hinahanap ni Big Mom ngunit napag-alaman na napahamak pala ito sa pagbagsak. Nagsinungaling si Boy Dila at sinabing meron silang naka-reserve na wedding cake ngunit ninakaw ito ng Straw Hat Pirates. Ngunit kinakabahan ng lahat na baka patayin lang nito si Perospero. Nagbanta si Big Mom na kung hindi totoo ang sinabi ay magbabayad siya ng kanyang lifespan. Saka umalis ang Emperor sakay ni Zeus upang tugisin sila Luffy. Ngunit kinakabahan din si Boy Dila sa pagbabalik nito, kaya sinabi ni Smoothie na gagawa daw sila ng bagong wedding cake habang wala si Big Mom. Giit ni Boy Dila imposible ito dahil wala na ang mga ingredients na ninakaw nila at wala pang malay ang head chef kaya nababahala ang lahat sa kahahantungan ng isla. Dumating si Pudding at sinabing makakagawa siya ng mas masarap pang cake kaysa sa head chef sa tulong ni Chiffon. Ngunit kaaway na nila si Chiffon kaya pipilitin daw ito ni Pudding. Samantala nakita nila Luffy si King Bum na tinulungan ng isang lady tree. Ngunit natakot ito nang makita sila. Pero wala itong nagawa kundi ang tulungan sila dahil sa Vivre card ni Big Mom. Samantala sa likod ay nandoon na rin ang napakaraming puwersa ni Big Mom. Kalaunan ay dumating na rin si Linlin na hinahanap ang wedding cake sa kanila. Samantala sa Germa Kingdom ay nagkaroon din ng malagim na digmaan. At tagumpay na nakapasok ang mga ito sa lihim na laboratorio ng Germa Kingdom kung nasaan ang mga clone soldiers. Nakita din nila ang trono kung saan naghihintay pala si Ichiji. At sa isang iglap ay tinapos ni Niji ang marami sa mga ito. Si Rijo ay nilaso ng mga kawal ni Big Mom. Nang sumugod si Yonji ay pinagtitira siya ng apoy ni Base Cart pero wala itong kwenta. Si Ichiji ay pinabanda lang ang mga bala nila. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang sinuntok ang mga anak ni Big Mom na pinuno ng mga sumugod na hukbo.
Nais lumaban ni Luffy ngunit pinigilan siya ni Jinbei. Samantala gamit ang salamin ay nakarating agad si Katakuri sa Sunny. Si Big Mom naman ay tinatanong kung nasaan ang kanyang wedding cake. Saka naghanda itong umatake gamit ang espada na nagmula sa Elbaf. Pag-atake nito ay labis na napinsala si King Bump at dahil sa lakas ay nilipad ng hangin ang mga bida patungo sa iba't ibang direksyon. Nagawa namang makaligtas ng mga kasama ni Luffy. Ngunit nababahala sila dahil nakakagamit din pala si Big Mom ng teknik ng mga giant. Patuloy sila nitong hinabol kaya umiiyak na si King Bum. Ngunit pinalakas ni Nami ang loob nito alang-alang sa kanyang fiancé. Bago pa muling umatake si Big Mom ay nagpalabas ng mga ulap si Nami na kinain naman ni Zeus. Dahil dito ay nahulog ang Emperor. Nang makita ng mga homies si King Bum ay binigyan sila ng daanan ng mga ito. At sa dulo ay nakita na nila ang Thousand Sunny kaya natuwa ang grupo. Muli sanang aatake si Neji ngunit muntik na siyang tamaan ni Nostort ng mga karayom. Nag-teleport siya ngunit nasa lag pa rin ito. Sila Yanji at Base Cart naman ay nagtatagisan ng kanilang mga galing. Ngunit kalaunan ay tinamaan nito si Yanji ng apoy pero hindi ito nasaktan. Si Dosmarch naman ang nakikipaglaban sa Red German na si Ichiji kung saan pinagsusuntok siya nito sa pader. Dahil sa ginawa ni Nami ay umamo sa kanila si Zeus dahil masarap daw ang Thundercloud. Ngunit si Big Mom lang daw ang makakasakay sa kanya dahil binigyan siya nito ng bahagi ng kaluluwa. Kalaunan ay pumayag itong maging alipin ni Nami dahil na rin sa masasarap na ulap na nagagawa ng dalaga. Ngunit natakot ito nang makita si Big Mom sa likod. Nagkaroon ng pagyanig dahil sa lakas ng Emperor. Saka inutos nito sa mga homies na pigilan sila kaya wala na silang daanan. Naisip ni Sanji na tapusin na lang ang mga homies. Sagot ng mga kaibigan na malaki ang tsansa na maligaw sila sa gubat. Ngunit nang maalala ni King Bum ang fiancé ay sinagasaan niya ang mga ito. Si Luffy ay pinagsusuntok pa ang mga homies habang nakasakay. Pinagsisipad din ni Sanji ang mga ito sa harapan. At kinuryente sila ni Pedro. Saka sinindihan nito ang sigarilyo ni Sanji gamit ang kuryente. Subalit binalot ng napakalaking apoy ang buong paligid dahil kay Prometheus. At unti-unting nasunog si King Bum dahil sa init. Bumaba sila sa puno bago tuluyang daganan ni Prometheus ang hari ng mga homies kaya tuluyan itong nasunog. At wala silang nagawa kundi ang tumakbo. Samantala si Big Mom ay hinahabol pa rin sila. Nasa loob ng Mirror World ang iba pang hukbo upang makarating kagad sa nais nilang puntahan. Samantala sa dagat ay nag-aabang na rin ang iba pa nilang mga kawal. At gamit ang mga warning signals na nasa ilalim ay malalaman nila agad kapag dumaan ang Straw Hat. Samantala sa barko ay pumasok na rin ang iba pang mga kawal. Napakarami na ring humahabol kay Bedge at inaatake pa sila ng mga bomba ng mga ito. Nang dumating doon si Pudding kaya tinutukan ito ng baril. Ngunit nais lang daw nitong makausap si Chiffon. Nagpapatulong si Pudding sa kanyang ate na gumawa ng chocolate cake. Ngunit ayaw siyang tulungan ni Chiffon dahil aalis na daw siya sa isla. Giit ni Pudding na nais niyang pigilan si Big Mom upang hindi nito mapatay ang Straw Hat. Tuluyang kumalat ang apoy sa gubat dahil kay Prometheus. Samantala si Big Mom ay patuloy silang hinahanap sa paniniwala na nasa kanila ang isa pang wedding cake. Tinatapos nila ang mga homies na sinusubukan silang pigilang makatakas. Hanggang sa makarating sa isang tulay kaya naalala ni Nami na mapanganib ito. Nakarating na sila Brook sa Juice River pero naging makapal na cream ang ilog. Sa kabila nito ay nagawa pang kumain ni Chopper, na sa sobrang sarap ay hindi niya mapigil ang kumain. Naisip ni Nami na pakainin ng mga ulap si Zeus upang hindi ito bumalik kay Big Mom. Ngunit inuutusan ito ni Big Mom na bumalik, kaya gumawa si Nami ng mas masarap na Thundercloud para kay Zeus. Si Luffy ay pinagsusuntok si Prometheus kaya napinsala ito at bumalik sa orihinal na laki. Pero nag-transform lang ito ulit. Naisip naman ni Luffy na kung hindi uubra ang hockey ay mas malala pa ito sa Logia user kaya napatakbo na lang sila. Ginamit ni Jinbei ang juice sa ilog upang atakihin ito. Saka sila tumawid sa tulay. Dahil inubos ni Chopper ang mga cream sa ilog ay nakita na nila ang submarine. Nang buksan ay may cream din sa loob kaya natuwa si Chopper. Tumatakbo pa rin sila kay Big Mom nang sa harapan ay lumabas ang mga anak nito kaya na-corner sila. Nagamit na ng dalawa ang submarine at naglakbay na sila patungo sa Sunny. Samantala si Chopper ay tuwang-tuwa sa dami ng mga nakain na matatamis. Kalaunan ay nakita nila ang malaking sea white tiger kaya hinabol sila nito. Nagsimula ang labanan sa pagitan nila Luffy at Big Mom Pirates. Kinalaban ni Jinbei si Hi-Fat hanggang sa mapatalsik niya ito. Si Carrot naman ay inaatake ni Tablet. Ngunit kinuryente lang ng mink ang mata nito hanggang sa bumangga sila sa puno. Si Mobile naman ang humarap kay Sanji. Ngunit nang ginamit ng Cook ang nag-aapoy na sipa ay kaagad niya itong natalo. Si Luffy naman ay pinatalsik ng sabay ang dalawa pang anak ni Big Mom.
Pinagsusuntok ni Jinbei ang mga homies, ngunit muling bumangon si Hi-Fat para kalabanin siya. Ngunit mabilis lang ito binalibag ng Fishman. Si Pedro ay kalaban naman si Kato. Nang magsabayan sila ay ang Mink ang nanalo sa laban kaya natalo na nila lahat ng mga sumugod na anak ni Big Mom saka nagpatuloy sila sa pagtakas. Subalit natagpuan sila ni Big Mom. Para malaman nila ang tamang direksyon ay tatalon daw si Carrot. Pero pagtalon ay pinigilan siya ng isang puno. Kaya si Pedro naman ang tumalon at inatake ang mga ito para makarating sa itaas at makita kung nasaan ang barko. Ngunit umatake ng walang tigil si Big Mom gamit ang espada nito. Maging si Prometheus ay nagpaulan ng mga apoy. Si Zeus ay kumain na naman ng weather egg at labis nitong nagustuhan ang lasa kaya naging isang malaking thundercloud. Habang tumatakbo sila ay balak gamitin ni Nami si Zeus. Kaya sa utos nito ay bumagsak ang napakalakas na kidlat patungo kay Big Mom na nagpayanig sa buong paligid. Samantala ang submarine ay malapit na rin sa kanilang barko. Kaya nagmadali sila patungo dito. Ngunit nakita na ang mga ito ay mga alagad pala ni Big Mom. Dahil sa malakas na kidlat na tumama kay Big Mom ay nakaramdam sila ng pagyanig. Inisip naman ni Boy Dila na pinatay na ni Big Mom ang mga pirata, pero hindi naniniwala ang dalawa na patay na ang mga kaibigan. Binigyan sila ni Perospero ng pagkakataon na tumakas pero pinili ng dalawa na lumaban. Pinuntirya sila ng mga palaso ngunit walang kwenta ang mga ito para sa dalawa, saka sila nagtungo sa barko para bawiin ito. Namangha sila Luffy sa lakas ng kidlat na nagmula kay Zeus kaya naisip nilang natalo na si Big Mom. Subalit yumayanig sa ilalim dahil sa Emperor. Nagsimulang mag-crack ang lupa dahil gumuguho ito sa kanyang paglalakad kaya muling tumakbo ang magkakaibigan. Sa isang iglap lang ay nagawang matalo ng dalawa ang maraming kawal. Saka tumugtog ang Soul King upang matanggal ang mga kaluluwa sa katawan ng mga ito. Ngunit sumugod ang isa at napatalsik nito si Chopper. Sa isang iglap ay nagsimulang magyelo ang kalaban dahil sa atake ni Brook. At nagyelo din ang buong sahig dahil dito. Dahil dito ay nagkaroon ng advantage si Chopper kaya nagawa niyang mabugbog ang Knight ng walang laban. Hanggang sa mapatalsik niya ito sa labas ng barko. Samantala si Chiffon ay pumayag ng tulungan si Pudding. Kaya daw pumayag si Chiffon ay dahil niligtas ng Straw Hat ang kapatid na si Lola. Ngunit nang makita nila si Pudding ay inisip nilang kalaban ito. Nang makita naman ito si Sanji ay labis siyang kinilig sa cook. Pinaliwanag ni Chiffon na hinahanap sa kanila ni Big Mom ang wedding cake. Kaya humingi siya ng tulong kay Sanji na gumawa ng masarap na cake para hindi na mabaliw si Big Mom. Ngunit si Pudding ay nagkukunwari pa rin sa kanyang nararamdaman. Pumayag si Sanji kaya kailangan nilang magtungo sa Chocolate Town kung nasaan ang mga sangkap. At gagamitin daw nila ang magagawang cake upang ma-distract si Big Mom at makatakas ng tuluyan ng Straw Hat. Nakakyat na si Big Mom mula sa butas. At naghanda ito na tapusin silang lahat sa isang malakas na atake. Tumalon si Sanji patungo sa Magic Carpet. Mabuti ay hindi sila tinamaan ng malakas na atake ni Big Mom hanggang sa makakapit si Sanji sa carpet. Nakita nila Pudding mula sa itaas na tumatakbo sa maling direksyon ang Straw Hat Pirates. Kaya bumaba sila at sinabi ang tamang direksyon. Ang mga homies naman ay minanipula ni Pudding ang mga alaala upang makalimutan ang utos ni Big Mom. Nagulat ang dalaga nang makita doon ang cook. Nang bulahin pa siya nito ay hindi na kinaya ni Pudding. Nakita ni Sanji na nakikipaglaban sila Brook at Chopper sa barko nila. Giit ng bipolar na dalaga na katapusan na daw ng Straw Hat pero kapag bumabalik sa pagiging mabait ay nahihiya siya. Saka nagpatuloy sila patungo sa Chocolate Town upang gumawa ng masarap na cake. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga kawal ang dalawa upang bawiin ang kanilang barko sa mga ito. Ngunit patuloy ang pagdating ng mga ito mula sa Mirror World kaya kailangan nila itong mabasag. Giit ni Boy Dila na sumuko na lang sila dahil napakarami daw nilang mga alagad doon. Nainis si Brook at sumugod kay Perospero. Ngunit nasa lag ito ni Boy Dila at nagbanta sa dalawa. Patuloy ang paghahanap ni Big Mom sa wedding cake. Nagtanong si Prometheus kung bakit nito inatake ang kanilang boss. Ngunit hanggang ngayon ay nais niya pa rin kumain ng Thundercloud eggs. Muling umatake si Big Mom patungo sa kanila. At paparating pa ang isang slash attack na muntik na silang tamaan. Muling tumakbo si Big Mom at inatake sila ng espada pero nagpatuloy lang sila sa pagtakas. At gamit si Prometheus ay nagpasabog ito ng napakalakas. Patuloy din ang pag-atake ni Brook kay Boy Dila. Pero nagawa siya nitong mapatalsik. Sumugod si Chopper ngunit natigilan dahil sa candy syrup sa sahig. Maging si Brook ay nahuli nito. At nagsimulang kumalat sa kanilang katawan ang candy. Hanggang sa tuluyan ng maging Candyman si Chopper. At ginawa itong patungan ng alarm clock. Sunod ay si Brook naman ang tuluyan itong binalot ng candy. Patuloy ang pagyanig sa gubat dahil kay Big Mom. Hanggang sa makita nilang hinahabol pa rin ito sila Luffy. Nakita ng captain na na-hijack ang Sunny at naging candy sila Chopper. Pinabalik ni Katakuri
Katakuri ang mga kawal dahil tatalunin daw sila ni Luffy. Gumawa naman ng isang Candy Maiden si Perospero para pigilan sila. At umatake ito kaya naman sabay-sabay na umatake sila Jinbei, Luffy at Pedro upang mawasak ito. Ngunit muli itong binuo ni Boy Dila at umatake ng mga malalaking spike. Saka sumugod ang bida at sinuntok ito ng napakalakas na Red Hawk kaya nabutas ito sa gitna. Ngunit tumalsik sa kanila ang mainit na syrup mula sa natunaw na candy. At gumamit din ng haki si Katakuri para pigilan ang atake ng bida. Nawawasak na ang paligid dahil galit na ang Emperor. Sumugod ang bida upang paalisin si Katakuri sa kanilang barko. Gumamit ito ng armament at pinagsusuntok ang general pero tila hindi ito nasasaktan sa atake. Samantala si Boy Dila ay gumawa ng candy dahil natatakot siyang madamay kay Big Mom. Kinuha ni Jinbei si Nami at tumalon sa barko. Nang makita ang dalawa na nabalutan ng candy, sila Pedro at Carrot ay balak pigilan si Big Mom. Nang sabihin ni Pedro na sa tingin niya ay sila Luffy ang matagal na nilang hinihintay na mamumuno sa hinaharap, inutusan ni Perospero si Montjor na magpakalat ng mga kawal sa timog kanluran ng isla. Kaya inutos niya rin ito kay Amonday. Pinaliwanag ni Nami na pwede silang makatakas gamit ang Coup de Burst. Umakyat si Carrot sa barko at inakyat naman ni Jinbei ang angkla. Samantala ang mga ipinadala ni Perospero ay nagsimulang magpaputok sa kanilang barko. Tinulungan naman ni Carrot na maglagay ng cola si Nami sa kanilang barko. Pinagsusuntok ni Luffy ang general ngunit nahuli ang kanyang kamay at sinuntok siya nito sa pagmumukha. Saka nilagyan ni Perospero ng candy ang Sunny para hindi sila makaalis. At paparating pa sila Monday mula sa dagat. Sa lupa naman ay malapit na rin sa kanila si Big Mom na aatake gamit ang espada. Kinalaban ni Pedro si Boy Dila upang maglaho ang candy na nasa barko. Ngunit gumawa ng shield si Perospero at nagawang matalo ang Jaguar Ming. Saka sinabi nitong 700 million ang bounty niya kaya hindi siya matatalo ni Pedro. Naalala ng Mink nung bata pa siya ay dumating ang barko ni Roger. Doon mismo ay nakita niya ang captain ng barko. Nakiusap si Pedro na sumama sa paglalakbay nito. Ngunit sinabi lang ng Pirate King na nauubos na ang oras niya at lahat ay may kanya-kanyang panahon. Isang araw ay umiiyak si Wanda dahil sa nabalitaan na execution ng Pirate King. Ngunit ito rin ang naging simula ng Great Pirate Era. Kaya habang nakatingin sa liwanag ng buwan ay nagpasya na rin siyang maging pirata. Sa present ay pinakita ng Mink ang napakaraming pampasabog dahil magpapakamatay siya para matalo si Boy Dila. Tuluyan itong sinindihan ng mga bomba na ikinabigla ng mga kasama. At nagkaroon ng napakalakas na pagsabog kaya nakatakas na rin ang kanilang barko dahil sa sakripisyo ng Jaguar Mink. Naiyak na lang sila Carrot sa nakita. Tumalsik din si Big Mom dahil sa pagsabog. Dahil dito ay natanggal na rin ang mga candy sa dalawa. Hindi matanggap ni Carrot ang ginawa ng kapwa Mink. Ngunit pinag-utos na ni Nami na tumakas. Samantala si Luffy ay kaharap pa rin ng isang sweet general. Umatake si Carrot dahil sa inis. Saka nito naalala nung tinuturuan siya ni Shishilian pero nahihirapan siya sa paggamit nito kaya nagagalit ang instructor. Giit ni Pedro hindi kasi ito ang style ni Carrot. Dahil dito ay si Pedro na ang nagturo sa kanya. Kaya naman naging isa na siyang malakas na mandirigma. Saka sinabi ni Pedro na lahat ay may kanya-kanyang panahon. Mabilis na umatake ang Mink kay Katakuri. Ngunit napabagsak siya nito kaagad. Kaya sumugod si Luffy at pinagsusuntok ito. Ngunit tila hindi talaga nasasaktan ng general. Kaya pinalaki ng bida ang kanyang kamay at sinuntok ito. Hanggang sa mahawakan niya ang buong katawan ni Katakuri. Samantala naghanda na si Nami sa paggamit ng Coup de Burst. Itinali naman ni Brook ang submarine upang hindi ito maiwan. Subalit si Big Mom ay paparating na naman na nanlilisik ang mga mata. Saka pinag-utos ni Amonday na puntiryahin ang kanilang barko. Napuno na ang energy ng Sunny. Gagamit na sila ng Coup de Burst pero pinigilan sila ni Big Mom kaya natapon ng cola kaya hindi na sila makakatakas. Pinrotektahan naman nila Brook at Chopper ang kanilang barko laban sa mga cannonball. Binigay ni Nami ang tone dial ni Frankie upang malaman kung paano ang controls. Umatake na naman sila Monday ng mga cannonballs, habang si Nami ay pinalitan ng natapon na cola. Nang marinig ito sa tone dial na fully loaded na ay binuksan ni Jinbei ang lever para magsimulang mag-pump ang Coup de Burst. Samantala si Big Mom ay sinisira na ang Sunny dahil wala itong balak na pakawalan sila. Nang makita nila na buhay pa pala si Perospero dahil umano sa candy armor nito, kinuha ni Luffy si Broly saka tinawag ang kanyang mga kaibigan. Dahil magbabalik daw siya kaya sila muna ang bahala. Natapos na mag-load ng cola kaya kumapit ang mga kasama at tuluyan na nilang nagamit ang Coup de Burst upang makatakas kay Big Mom. Ngunit hindi nila makita si Luffy dahil pumasok pala ito sa loob ng salamin kasama si Katakuri. Saka binasag nito ang salamin patungo sa Sunny dahil handa na siyang makipag-do or die sa general. Kahit napakarami ng mga kalaban ay hindi natatakot ang bida. Kinilala ni Katakuri na magiging balakid si Luffy sa hinaharap kaya kailangan niya na daw itong tapusin. Sumugod ang bida at umatake pero siya ang napatalsik. Gumamit ng Hawk Rifle
rifle si Luffy, sunod naman ay ang Eagle Bazooka technique. Subalit hindi niya talaga matamaan si Katakuri, dahil sa nalalaman nito ang mangyayari sa future. Kaya nakailag na naman ito sa Hawk Axe ng bida. Pinagsusuntok din siya ni Luffy kaya natakot ang mga kasama. Ang Sunny naman ay tagumpay na nakatakas mula kay Big Mom. Dahil winasak ni Luffy ang salamin ay nagpasya na lang silang magtiwala sa Captain. Hinahanap nila Chopper at Brook si Pedro, kaya sinabi ni Nami na nagpakamatay ito para makaligtas sila. Di makapaniwala si Brook dahil napalagay na rin ang loob niya sa Jaguar Mink. At sinisipan nito ang sarili na mahina kasi siya kaya ito nangyari. Kasabay ng ulan ay tanging pagtangis na lang ang nagawa ng magkakaibigan para sa isang nilalang na nagligtas ng kanilang mga buhay. Pinalakas ni Jinbei ang kanilang mga loob dahil ani ay isang tagumpay ito para kay Pedro dahil nakaligtas sila ng dahil sa kanya. At hindi pa tapos ang laban dahil nakikipaglaban pa rin ang Captain at nasa teritoryo pa rin sila ni Big Mom. Dahil dito ay naghanda na sila na salubungin sila Sanji na may dalang wedding cake. Ngunit nakita nilang nakasunod na ang mga alagad ni Big Mom. At nakita din nila mismo si Big Mom na naglalakad sa dagat. Dahil pala ito sa candy na ginawa ni Perospero. Naputol ang isang kamay ni Boy Dila sa pagsabog kaya nilagyan niya muna ito ng candy. Samantala sila Zeus at Prometheus ay naiwan sa isla. Habang sakay ng magic carpet si Chiffon ay nakita siya ng amang si Pound. Kaya tinawag niya ito pero hindi siya nakita. Nagtatago si Pudding dahil ayaw niya daw makatabi ang Cook, pero kinilig naman siya nang mag-alala ito. Kalaunan ay nakita na nila ang Cacao Island. Pinagsusuntok ng bida ang General. Ngunit gumawa ng maraming kamay si Katakuri at sinabayan ang mga suntok niya. Sunod ay ito naman ang umatake sa bida kaya nabugbog ng sobra si Straw Hat Luffy. Pagkatapos ay in-uppercut niya pa ito. Sa kabila nito ay bumangon pa rin si Luffy. Muli siyang sumugod at naglaban ng napakabilis ang dalawa. Saka sumipa si Luffy, ngunit ang atake ni Katakuri ang tumama sa kanyang mukha at napatalsik pa siya nito. Kaya tumalon ng bida at pinalaki ang isang kamay para gumamit ng elephant gun. Pero sinuntok din siya ng general ng mas malaking kamao. Napakalakas ng pagyanig sa paligid dahil dito. Hanggang sa tuluyang matalo si Luffy gamit ang sarili niyang teknik. Kaya nahulog ang bida ngunit muli siyang tumalon at gumamit ng dalawang malalaking kamao. Umatake si Luffy gamit ito ngunit ginaya din ito ni Katakuri at mas malaki pa. Sa kanya kinapitan ng bida at nginudngod ito sa pader. Sunod ay pinalaki ni Luffy ang kanyang paa. At walang awang inatake ang general gamit ito. Ngunit ginaya ito ni Katakuri na mas malaki. At wala ring awa na inatake ang bida. Sa kabila nito ay ayaw pa rin sumuko ni Luffy. Pagdating nila sa Cacao Island ay nagpanggap si Chiffon na bihag ni Pudding upang hindi maghinala ang mga tao. Ngunit naaamoy ng mga hayop si Sanji na nagtatago sa carpet kaya nagmadali na si Pudding. At inihanda na ng mga chef ang gagamitin nilang mga sangkap. Sinalubong sila ng mga chef upang tumulong sa paggawa ng cake. Saka sinabi ni Pudding na kailangan nilang mag-concentrate kaya nakiusap sa mga tao na huwag lalapit sa factory. Pero ang totoo ay para hindi makita ng mga ito si Sanji. Isa-isa niyang pinapasok ang mga chef at minanipula ang kanilang pag-iisip. Namangha si Chiffon sa blueprint na ginawa ni Sanji. Dahil sa ginawa ni Pudding ay inakala ng mga chef na asawa nito si Sanji. At namangha din ng mga chef nang makita ang blueprint na ginawa ng cook. Habang tinatawag si Pudding na misis ni Sanji ay tuwang-tuwa ito. Sa utos ni Sanji ay nagsimula ang preparasyon. At ang tinatayang oras para dito ay 3 oras. Kaya agad na kumilos ang lahat upang makagawa ng pinakamasarap na cake. Akala nila ay natalo na si Luffy. Pero muli itong bumangon alang-alang sa mga kaibigan. Saka muling pinalaki ang mga kamay at pinagsusuntok ng elephant gatling si Katakuri. Ngunit sa isang suntok ay talsik ang bida. Saka binugbog niya si Luffy ng napakaraming malalaking mga kamao. Pagkatapos nito ay muling bumagsak ang Straw Hat. Pinag-utos ni Katakuri na sunugin nila Broly ang Sunny. Kaya magpapaulan daw sila ng mga flaming arrows sa salamin. Sinubukan itong suntukin ng bida. At nais niyang protektahan ng mga kaibigan ngunit pinigilan siya ni Katakuri. Kaya magsisimula na sa pagsunog ang mga long neck sa kanilang barko.